Sa paligid ng 12% ng ibabaw ng ating planeta ay natatakpan ng mga tropikal na kagubatan at gubat. Ang mga rainforest tulad ng Amazon ay natatanging likas na yaman na may sariling ekosistema at may huwagang katangian. Sa paglipas ng mga panahon, maraming nakakamanghang halaman, hayop at lugar ang natuklasan sa mga gubat sa buong mundo. Kaya sa video ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang mga nakakakilabot na bagay na natagpuan sa kagubatan. Una ay suriin natin ang kumikinang na kabote. Ginagamit ng mga lokal ang kumikinang na kabote bilang natural na ilaw. Natuklasan ito ng ilang siyentipiko habang nagsasaliksik sa India. Sa kanilang pag-aaral, nakakita sila ng iba't ibang uri ng fungi, kabilang na ang ilang hindi pa kilala sa agham. Isang kwento ang nagdala sa kanila sa tinatawag na electric mushrooms. At nang pahintuin nila ang kanilang mga ilaw, ay napansin nilang may kumikinang na berdeng liwanag mula sa mga tangkay ng kawayan na tinubuan ng maliliit na kabote. At narito rin ang glass frog. Natuklasan ang isang bagong uri ng glass frog sa kagubatan ng Ecuador. May kakaibang balat ang palaka na parang salamin. Nakikita ang loob na bahagi ng katawan nito. Nagsisilbi itong likas na camouflage upang hindi makita ng mga mandaragit. Sa araw, nagtatago ito sa ilalim ng mga dahon at sanga. At sa gabi naman, ito ay nangangaso at naghahanap ng kapareha. At narito rin ang nawawalang lungsod ng Diyos ng Unggoy. Isang grupo ng mga arkeologo ang nakatuklas ng isang nawawalang lungsod sa Honduras na pinaniniwala ang pag-aari ng isang mahiwagang sibilisasyon na nawala halos 1,000 taon na ang nakalipas. Hindi pa ito nabibigyan ng opisyal na pangalan, ngunit tinatawag ito ng ilan bilang Lost City of the Monkey God. Sa loob ng maraming siglo, may mga alamat na nagsasabing merong higanting statwa ng isang Diyos na unggoy na nakabaon sa lungsod na ito. At narito rin ang mind control fungus. Ang kakaibang halamang singaw na ito na tinatawag na zombie fungus ay matatagpuan sa tropikal na kagubatan. May kakayahan itong kontrolin ang isipan ng mga insekto. Kapag pumasok ang mga spores nito sa katawan ng isang langgam, ay kinokontrol nito ang kanilang kilos. Pinipilit ng fungus ang langgam na dumikit sa isang lugar na angkop sa paglaki nito. Sa kalaunan, kinakain ng halamang singaw ang langgam mula sa loob hanggang sa mawalan nito ng buhay. At narito rin ang humihingang kagubatan. Isang video mula sa Quebec, Canada ang nagpakita ng tila humihingang lupa sa kagubatan. Dulot ito ng malalakas na hangin na bumabaluktot sa mga puno. Kapag nababad sa ulan ng lupa ay lumuluwag ito. Kapag tinutulak ng hangin ng mga ugat ng puno ay nagiging sanhi ito ng pataas pababa ng lupa, isang halimbawa ng banggaan ng kalikasan. At narito rin ang kumukulong ilog. Sa malalim na bahagi ng Peruvian Amazon, may isang tunay na kumukulong ilog na tinatawag na La Bomba na nangangahulugang kumukulo sa init ng araw. Umaabot sa 200 degree Fahrenheit ang temperatura ng tubig at laging may usok na lumalabas dito. Pinaniniwalaan ng mga lokal na may kapangyarihang espiritual at nakapagpagaling ang tubig ng ilog. Ngunit napakainit nito kaya maaaring magdulot ng matinding peligro kapag nahulog ka rito. At narito rin ang El Mirador, Guatemala. Ang El Mirador ay isang sinaunang pamayanang Maya sa Guatemala na kilala rin bilang the lookout o viewpoint. Nakapagtataka, walang natagpong likas na yaman o pinagkukunan ng tubig dito. Kaya naguguluhan ng mga siyentipiko kung paano namumuhay ang mga tao sa lugar na ito. Sa kasagsagan nito, sakop ng El Mirador ang 10 milya at dito rin matatagpuan ang pinakamatandang piramid ng mga Maya. At narito rin ang katrama. Ang mga halamang singaw na ito ay hugis tasa at karaniwang matatagpuan sa Amazonian Rainforest sa timog silangang bahagi ng Ecuador. 1 pulgada ang laki ng katawan nito. Ang mga maliit na halamang singaw ay matingkad na kahel, ngunit nagiging maputla habang tumatanda. Kapansin-pansin ang matitigas na puting buhok sa gilid ng tasa. Kapag napuno ng tubig ang tasa, ay hinihigop ito ng fungus at bumubuo ng pressure sa loob na nagiging sanhi ng pagputok ng manipis na pader at paglabas ng spores. At narito rin ang abandonadong bahay ng kwento. May isang bahay na hugis sapatos na tila galing sa isang fairy tale, ngunit ngayon ay iniwan at napapaligiran na ng mga damo. Ayon sa mga lokal, itinayo ito bilang pamasyalan, ngunit hindi natapos. Isang matandang babae ang naninirahan dito hanggang sa kanyang pagkawala. Pagkatapos nito ay ginawa ng bagong may-ari na playhouse para sa kanilang pamilya. At narito rin ang nawawalang lungsod ng mga higante.
Natuklasan ng isang grupo ng mga mananaliksik ang sinaunang lungsod na ito sa malayong bahagi ng Ecuadorian Amazon Rainforest. Pinaniniwalaan nilang ito ay itinayo at tinitirahan ng mga higante. Ayon sa alamat, maraming lungsod ng higante ang iniwan at nilamon na ng kalikasan. Ang pinakamalaking pyramid ay binuo gamit ang malalaking bato na hindi mukhang likas na porma. At narito rin ang Goliath Tarantula. Ang Goliath Bird Eater, ang pinakamalaking gagamba sa buong mundo na matatagpuan sa mga kagubatan ng Timog Amerika. May haba itong umaabot sa isang talampakan at ang katawan ay kasing laki ng kamao. Kapag naglalakad ito, naglalabas ng clicking sound mula sa matitigas nitong kuko. Ang balahibo nito ay maaaring magdulot ng matinding pangangati at pananakit kapag natamaan ng mata o ilong. At narito rin ang pinakamalaking bulaklak sa mundo. Ang napakalaking pulang bulaklak na ito ay tinatawag na Rafflesia. At alam mo ba, ang amoy nito ay parang bulok na karne. Ito ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo na may 20 species na karamihan ay matatagpuan sa Malaysia at Indonesia. Ang bulaklak na ito ay bahagi ng isang kakaibang parasitikong halaman na nabubuhay sa ilalim ng lupa. At ang bulaklak lamang ang nakikitang bahagi nito. Mukha itong bukol-bukol na repolyo at maaring lumaki ng hanggang 3 talampakan kapag namumulaklak. At narito rin ang putuo. Ang kakaibang ibong ito ay tinatawag ng ghost bird ng Timog Amerika. Ang malungkot at nakakatakot na tunog na ginagawa nito sa gabi ay parang iyak ng isang kaluluwang nagdadalamhati. Ayon sa mga lokal, ang kakaibang tawag ng putuo ay ang huni ng espiritong umiibig sa malayong espiritu ng buwan. Meron itong malalaking bibig na kayang lamunin ang kanyang pagkain. Malaki rin ang mga mata nito at madalas magpanggap na sirang sanga ng puno sa araw upang magtago sa mga mandaragit. At narito rin ang Sondoong Cave. Ang Sondoong Cave ay isa sa pinakamalalaking kuweba sa mundo. Kamakailan, natuklasan ng isang tunnel sa ilalim ng tubig na nag-uugnay dito sa isa pang kuweba. Meron itong espasyong humigit kumulang 1.35 bilyong cubic feet. Sapat upang magkasya ang isang Boeing 747 sa pinakamalawak nitong bahagi. Sa katunayan, isang New York City block na may mga gusali at matataas na estruktura ang kasya sa loob nito. Natuklasan ito ng isang lokal na lalaki noong 1990 habang nagtatago sa Baguio. Ngunit nakalimutan ito sa loob ng 19 na taon hanggang sa muling matagpuan at magsagawa ng pananaliksik. Pinaniniwalaan ng mga arkeologo na nabuo ang kuweba 450 million years na ang nakakalipas. At narito rin ang Satanic Leaf-tailed Gecko. Ang Satanic Leaf-tailed Gecko ay isang maliit na butiki na matatagpuan sa isla ng Madagascar. May iba't ibang kulay ito tulad ng lila, kahel, dilaw at kayumanggi. Ngunit kadalasang may batik-batik na kayumanggi na may maliit na itim na tuldok sa ilalim. Meron itong mahabang tinik sa ulo, katawan, at ang kanyang patag na buntot ay kahawig ng isang dahon. Ang mga katangiang ito ay tumutulong sa gecko na magtago mula sa mga mandaragit sa araw at manghuli ng pagkain sa gabi. At narito rin ang mata-mata turtle. Ang mga mata-mata turtle ay karaniwang matatagpuan sa mga ilog sa Timog Amerika, mula Bolivia hanggang Brazil. Ngunit karamihan ay sa Amazon at Orinoco. Isa ito sa pinakamalalaking freshwater turtle sa mundo. May kakaibang itsura ang mga ito. May malalapad na ulo at leeg na natatakpan ng mga kulugo at tupi. Malapad ang kanilang bibig at mahaba ang kanilang uso. Dahil kahawig nila ang mga piraso ng kahoy, nalilinlang nila ang kanilang mga biktima sa pamamagitan ng paghalo sa mga halaman sa paligid. Hindi nila kailangang manghuli dahil ang mga isdang napapadaan sa kanila ay agad nilang sinisip-sip papasok sa kanilang bibig. At narito rin ang Congo Carbon Bomb. Sa ilalim ng kagubatan ng Congo ay may nakatagong 30 bilyong tiniladang carbon. Matatagpuan ito sa mga putik na latian sa ilalim ng mga puno, sa pagitan ng mga patong ng putik at luwad. May mga pira-pirasong halaman na nagsisiksikan at unti-unting nabubulok. Ang mga latian na ito ay may sukat na halos kasing laki ng England. Natuklasan ng mga mananaliksik na ito ang pinakamalaking pit complex sa tropiko na mahigit sa 30 bilyong metrikong tonelada ng carbon na naipon sa loob ng mahigit 10,000 taon. Pinipigilan ng baha sa kagubatan ang paglabas ng carbon mula sa nabubulok na halaman na bumubuo ng isang natataging kapaligiran na umaasa sa tuloy-tuloy at maayos na daloy ng tubig. At narito rin ang Sigiriya. Sa kalagitnaan ng kagubatan ng Sri Lanka, may isang napakalaking batong struktura na umaabot sa taas na 660 feet. Ang kakaibang batong ito ay may iba't ibang fresko, may hiwagang graffiti at mga magagandang hardin. Ginawa itong kuta ng isang hari mahigit
1,500,000 taon na ang nakalipas. Pinili niya ang Sigiriya bilang base dahil naniniwala siyang nagbibigay ito ng estratehikong kalamangang sakaling may trahedya. Kalaunan, ang Sigiriya ay naging isang abalang bayan kung saan may isang napakalaking statwa ng leon na bumabati sa mga bumibisita sa kalagitnaan ng batong bundok. Sa hilagang silangan ng Sigiriya ay matatagpuan ang isang kilalang burol na tinatawag na Pidorangala, na halos 1 milya ang layo mula sa lugar, kabilang ang Pidorangala Rock Cave Temple sa mga sikat na destinasyon sa Sri Lanka. Kasabay ng Sigiriya at Dambulla Caves, maaaring akyatin ng parihong bato, ngunit ang pag-akyat sa Pidorangala sa madaling araw ay isang kakaibang karanasan. Mula sa tuktok nito, matatanaw mo ang Sigiriya Rock sa liwanag ng pagsikat ng araw habang unti-unting nawawala ang hamog sa paligid ng kagubatan, isang mahiwagang tanawin na hindi dapat palampasin sa Sri Lanka.